Ay, ka sa nga mo ni nga soso, ha? May cleavage ka nga mo ni Pak, ha? Ang itsura sa nabamana mo si Pugak. Pugak nga albino. Naisa ang mga alpot sa kung iti gwapo green eyes dan si Daddy Books. Bataon pa. Sa edad ng 47, si Daddy Books bilat sing iloy pang lawas, wala buyon. Grabe ang mga maskulo. Ang mga, why ka sa ang gana, ang akong sa mga gana, ara sa kwan, ara sa mga ayitot sa mga bigaon nga mga kaplog na hindi ko man sila kilala, why ko man sila ginaano. Why ka sa nga mo ni nga soso, ha? May cleavage ka nga mo ni Pak, ha? Ang itsura sa nabamana mo si Pugak. Pugak nga albino. Naisa ang mga alpot sa kung iti gwapo green eyes dan si Daddy Books. Bataon pa. Sa edad ng 47, si Daddy Books bilat sing iloy pang lawas, wala buyon. Grabe ang mga maskulo ni Daddy Books, yung di puta. Ka mga dalagko sang iya nga mga kwan, nga mga tudlo. Bisan tudlo, yan lang ang magsulod sa akon nga putay, gabagrot ang akon ngipon, kalaing gangilo. Mary Beth, hi. Uy, saon. Hindi ta kakilala, so pasensyanay lang ta. Ang mga tupad balay mo, ari din nag-message na sa akon. Melanie Camanon, Nila Rapada, thank you. Dugang-dugang mo na gano 20. Kung nagbigay kayo ng talent fee sa akin, dagdagan nyo naman. So kagabi, nandoon ako sa Aaw. VVIP kita dito sa may kwan sa iya ka sex bomb. Ma-concert na sila boss, pero doon na tamaran man ako mag-attend kay ka mga maldita sang ila nga kwan handlers. Duwa ka chinsanso nga ang isa literal gidyo nga gaamog ning mata sang Leviticus. So, tapos ang isa gorgor nga daw si putay. Tapos daw wala man ginasaway sang mga ano. Wala man nagapalag ining dapat ga protection man tani ni Rochelle, shout out lang sa iyo Rochelle. I-protect mo rin ang mga ano mo, producers mo kagang production team mo. Na wag naman pagbawalan, yung di puta producer na bilat singilo, hindi kayo malapitan. Bakit ano kayo bulawan? Basta gani producer, mga producer, sponsors, ka-production team nyo, pwede kayong lapitan. Paano kayo kakausapin? Magdaan pa muna doon sa Leviticus. Dapat wag ganon. Dahil nakakapera kayo, dahil sa mga producer na yan, nagabenta sang ticket kag kaming mga fans. Pumunta pa kami kagabi. Doon pagkatapos, dapat may mga ano pa kahit paano ma-meet and greet. Kaambisyosa naman sang libak nyo nga handler. Ginasabihan ko sa mga kaibigan ko sa production, wag ko lang muna kayong bugrisin, pero doon mga sarap kayo bugrisin. Tapos kagabi, ang punta ko talaga si Jopay, kasi si Jopay talaga nang gusto ko, pati asawa niya si Joshua. Sabi ko, bakit si Jopay doon sa kalayo-layo sa iyaya? Sa likod na sa nakapungko, mas umupo pa sa harapan ang mga unknown nga mga members ng sang sex bomb, na kung tutuusin, ang mga kilala talaga si Jopay kag si Rochelle, di ba? May away ba kayo? May masamaan kayong loob? Dapat wala kayo samaan ng loob, as I've heard from the grapevine, parang na-impure na ang grupo daw nila kay Jopay dahil isinama ang kanyang asawa sa Canada nilang concert. Tapos itong asawa niya nag-part-time doon para nag-perform niya si Joshua sa mga Filipino community. Di kaliit na bagay lang naman na bibigyan yung gitsang diferensya. Gusto lang naman maghanap buhay ng asawa ni Jopay. Di ba grupo kayo? Dapat sa mga grupo nag-aintindihan. Wala sa competition mga ganun kasi lahat naman kayo magagaling sumayaw. Lahat naman kayo mga talented. Dapat kuyog kayo, hindi may mga faction kayo. To parang ano bala do, hindi ko feel nga si Jopay nakaupo lang sa likod. Doon nagpalayo sa harapan. Dapat ikaw leader, Rochelle, ikaw na iya ang mag-promote ng peace and prosperity. And then you also have to balance the pendulum of the clock. It's because kung wala ang mga fans, wala ang mga producers, wala ni sa ang international nyo na kahit kayo ay mga tigulit na 40 plus years old na kayo, nakakasplit pa rin kayo kahit medyo masakit na ang inyong mga balikawang, mga balakang nyo, nandito pa rin kami, mga anak ng 90s, tulong, kung ano ang inyong mga hangarin sa buhay, ka-support kami. So, your handlers shouldn't be mean to your fans, to your producers, to your production team.
Kung meron kayong dapat na alagaan, yun ang mga producers. Kasi kami ang nagabigay ng mga producers ng pera sa inyo. Diyos ko, yun ang sinasabi nila nga ang naniwala daw sa kanila kasi marami nag-hindi sa kanila noon. Ito lang ang chinsanso ang naniwala kag sumugal sa kanila. Normal sa show. Siyempre mga Chinese na yan, mga Chinese garter. They always take the risk. Ngayon, okay naman kayo. Hindi naman na nila masustain ang inyong international chururot kung hindi mag-support sa inyo ang ibang mga producers sa iba't ibang lugar, correct? Shout out lang dyan sa Luxury CMB, headed by Grace Moore. And then, ang isa ding producer, ang boss ng Pro Expert na si Daddy Arvin. Congratulations sa napakagandang press conference nyo. And also, ang pinakamamahal ko rin na UAE hiring by Strawberry Villegas. Thank you so much for the setup. Thank you for the hotel na ikaw ang naghanap ng sponsor na yan. Naka 5-star, 6 stars hotel kayo ha, SGP. Hindi kayo ginlagay lang sa mga pipichogi na hotel sa harap kayo ng Emirates Palace. Bab Alcazar is one of the best and sought after hotel in United Arab Emirates. Bab Alcazar means entrance or opening of the palace. Qasar is palace. So dapat, dyan makikita nyo na ang pag-accommodate sa inyo, hindi basta-basta. Sa mga Canada, kagag Amerika, ginapatulog lang kayo sa mga bed and breakfast. Hindi ka kayo ginamariot sa mga producer nyo sa Canada, sa mga Amerika, pero dito, dahil kay Grace, kay Strawberry, kay Misty Widow, kay Pro Expert, kayo ay nagkaroon ng magandang hotel, mga sasakyan, yung mga limousine, mga magagandang bus. Tapos, ang inyo pang concert place nyo is Etihad, hindi lang kung saan-saan lang ang mga gilid football. So, pakisabi naman, Inday Rochelle, pakisabi naman sa inyong handler, especially si Leviticus, huwag sang magmaldita, kahit hindi naman sa maganda. Excuse me. Huwag nang inaaway ang mga taong nagbigay sa inyo ng trabaho. The producers and the production teams are the people na dapat yung alagaan kasi kami mga producer ang nagabigay sa inyo ng mga trabaho nyo. Dapat steady, be kind, humble all the time. Pro Experts pala. ProExperts.ae, ang big boss, ang kapitalista, pinaka-kapitalista na ganyan si Arvin, nandoon lang to sa sakilido. Namimigay lang sana ng mga VIP ID. Thank you so much, my VIP ID, Daddy Arvin. Sana naman bukas, bigyan mo rin ako ng mga pagkain, makagutumin si Iloy Bugres. Diyos ko, ilang oras yung concert, kung pupunta ako ha, pero hindi pa ako sure, dapat may mga lafor, Dad. Alam mo naman ako, pag hindi ako nakakain, para akong aso nangangagat. Kaya bawal man ang food and drink sa loob, kaya sa lahat, napupunta bukas sa concert, i-ready ang mga Botswana! I-ready ang mga sleeveless, miniskirt, short shorts, mga pepper shorts, mga plunging neckline, babag, ang mga makeup na mga bongga at itis spray net ang mga buhok. We are going to reminisce tomorrow evening. The 1990s music, get out with our childhood friends, the Sex Bomb Dancers. Pero syempre, hindi pwede na sabihin sa Etihad ng Sex Bomb. Dapat SBG lang, SB Girls. So, i-ready ang mga sparkling chirurut, maglagay ng mga silver dashes sa buhok, magkulay ng buhok, magsuot ng mga charitos solas. Kung kailangan magsuot ng mga mascara and everything, you are free to do so. Huwag lang maghubad, okay? Correct. Kung amo gani, hindi naman kayo ganun ka-superstar. So, dapat, kayo, strike while the iron is hot, but at the same time, remain humble. Mahal nyo ang inyong mga handlers, pero mas mahalin nyo ang ga-produce tsaka mga fans. Kasi saan ang gagaling ng ticket nyo, hindi sa fans. Correct? Rosalinda, hi. Okay. Share the live, 1.8 million live viewers, ladies and gentlemen. Today is Friday evening, TGIF, with your Eloy Bugres. The beautiful, the vivacious, the ever alluring, devastated Eloy Bugres. Charita.
Nakita naman kita po, Ma'am Joey Boy. Hi. Cordero, hello. Share the live, share the live. Ang mga pa-stars yung bilating Iloy man ang stars nyo, 96. Yot. Ano naman? Sandali lang. Oo, sige, add ko na. Joylyn Barreto, hi. Sino na po 100? Breakfast, how are you? Breakfast, tipid meals ka ba na sa ako? Magagags ng stars po. Paki-mention si Pao Marie Samantha, know your flesh. Share the live, share the live. Okay, mainom kita na isang aton nga kape, kagang aton nga ano ganin ito? Kucharita is of course DCI. Ay, itot. Chris Paul Porlas. Hi. Kirby or Kirby. Bilat sing Iloy ng mga ngalan. Iyo. Hello, Kathy. Hello, Kathy. Sorry, kita busy git kami bala. Kadamo sa mga marami ang mga event. Just wait for me tomorrow, okay? Alright, so, ining sa mga anak ko dyan, Meng Gemini High, Lavender High, sa mga anak ko dyan, nga mga sa politics side na nanood sa akin, baka ma-insert ko later ang politics, pero sa ngayon, may bumbahin muna akong output for the longest time na hindi ko pinapansin itong mga mumurahin, mga bugaw, mga chimini Ito ang diferensya, ang topic natin ngayon. Kanina, nung isang araw pala nakita ko si Cho Moreno, si Tio, na may pinost siya tungkol sa isang Pilipina na taga Cebu. This has something to do with my topic today. Ang mga Pilipina nga uhaw sa tarugo, sa titi ng mga apam. Yung alam yung they worship ang apam. Mga gaga! Ang iba nga mga itsura, di puta sa mga Amerikano, yung mga homeless, mga aritisan, wala trabaho, di puta, mga anak apon. Kahit bilang singiloy ang kanilang trabaho sa kanilang lugar, ginaasawa sa di puta, mga manok isda. Ginadala sila doon sa mga Faroe Island, tapos dulor pa rin. Ginadala sa mga Alaska, tapos ang trabaho nilang mamunit isda. Magaling ka na sa Pilipinas, hindi puta na bandira kapag dating mo sa Alaska, mamunit ka isda. Proud wife here in Alaska, oo. Pati tinggil mo gakusog. Okay lang, basta may apa, mga kikiun, mga naga-orange na yun, di puta, ang mga bagang may atang kaya. Hambar sa mga alkut, bisang Sri Lankan, kag mga Indiano, tawag nila apa. Wow! Hindi na sa apa mo'y mga gagaon itong. If they are still Asian ethnicity, hindi na matawag na afam. Ginatawag na ano na meaning sa afam, how? Thea Perez, thank you. Pa-subscribe man ka mo dabi, guys. Nandiyan na ako kagabi sa mga girls, naging tulog ko kitang libat. Don't touch me. Mukha tulog ko sa taas baba. Tapos ang isa, pagiging ganun ko man sa taas babang kaplog. Hello, Mami Chona, hi. Mami Chona, nga pag-utra ka di kita, ano ka kakampings? Bakit di kita nakikita palagi? Ano ka gwapo, bala kay Tiyo. Kaso mo niya, kani si Tiyo. Ariabaw. Ang mga naga-defend bala kay kay Lovely, Babalo, nga pinaglihi sa Twitter. Amo ni ang mga itsura, hindi kayo nahihiya. Naga-defend kayo bilat sing Iloy kay Babalo. Dapat sana, magpa-noseline muna kayo. Magpa-rhinoplastic para hindi naman kayo malait sa pagkapangit na bilat sing Iloy kay Granada. Tapos ang naga-defend sa kanya, gorilya din. Buta. Sandali. Example ko lang to ha, kung ano ka mga entitled. Ang mga bilat sing Iloy nga foreigners dyan sa Pilipinas, dito hindi na din sila kasta. Wala pa kialam niya dito ang mga lokal kung saan ka mga lupalok ng mundo galing. Saan na di man? Are.
teens. I just had an intense, unexpected argument with a stranger in a cafe, and my heart is still pounding. Okay. Earlier, I was in Starbucks Ayala Center, Cebu. I grabbed coffee and lunch before running my errands up. He looks like a foreigner, he sounds like a foreigner, and so I said, "This is my country, I can do whatever I want." And that's when he got super Ay, sa aggressive siya, and he Chona. said, "This is also my country, I have a permanent resident card, and I bring money to this country." I wish I had a massive comeback for that, but honestly, whatever I want. And that's when he got super Okay. aggressive. As well, and well, this is not your living room or your office. He taps, and I've seen the downstairs is usually where people tend to go if they want to work in silence, and then the upstairs is where, you know, the traffic is more frequent, and I've seen a lot of meetings happen there, so I specifically stayed upstairs. I had to put my boyfriend on a speaker because I couldn't hear him well. Out of nowhere, this stranger beside me taps me on my shoulder and said, "Do you have headphones?" And I said, "No, but this is just a quick call." And then he talked to me again and said, "Well, this is not your living room or your office to be talking that loud." I mean, whoa. But I said, "This is a public place." And he says, "Well, you can't just do whatever you want." That's when I got a little bit triggered. He looks like a foreigner, he sounds like a foreigner, and so I said, "This is my country, I can do whatever I want." And that's when he got super aggressive and he said, "This is also my country, I have a permanent resident card, and I bring money to this country." I wish I had a massive comeback for that, but honestly, I didn't know what to say. I was starting to get scared. He was a big guy, and what if it gets physical? But also, In this country, no one, as in no one, is allowed, even them, the people, the local people here are not even allowed to berate or to abuse their being citizen by telling someone, you know, this, what do you call this, somebody in a public area, berate them or insult them. However, well, the United Arab Emirates is, you know, a conglomeration of so many people. And to be honest, there is no such thing as patay gutom diri. Everyone has a job. You could not possibly stay here without, you know, making money because we do not really get citizenship. The permanent residency that is given to us is renewable every three years. If you are in the category of a nurse, scientist, accountant, CPA, not even teacher, engineer, and some higher position, then you get to have a golden visa, which is 10 years. But that's it. It is not really forever, and no such country would actually issue a permanent residency, but it is a residence visa, but a residence ID, but it is with a certain extent. It could be 10 years, it could be 5 years. I am just not sure kung ano ang sa Pilipinas. But when a foreigner, somebody who does not have our DNA, hindi na nananaytay sa kanyang ugat, ang pagka-Pilipino, or even if that motherfucker is half Filipino, do not let anybody, foreigner, non-citizen of the Philippines, berate, belittle, or harass you. Even if you do not know how to speak English fluently, call somebody who could interpret or fucking lambast them in Filipino language or whatever dialect you hold. Kung may maganon sa inyo nga this is not the extension of your living room and you are not supposed to be talking loudly in this public place, tell them, go fuck yourself. That is the easiest, the shortest, and the strongest line you could throw to these pieces of shit. They are in our motherland. Sila ang tinatawag na foreigner, meaning alien. Hindi sila nagmamayari ng ating lupa. Huwag kayong pang-iinsulto sa mga putang inang puti, kaya ugalit kay Tulpoy. Kapag may nareklamo sa kanya ng mga bilagsing iloy, ng mga gago, ng mga manyake sa online, nagapadala-dala Western Union sa mga Pilipina. Bakit? Anong sa kaakala mo nga gago? Nga Tulpo, Rafi Tulpo, putang ina kang bilagsing iloy mo. Kaya pala, doon sa kumakampi sa
sa mga manyakis, ng mga foreigner, kasi numero uno din sa nga hindi ka respeto sa mga babae. You do not know how to respect women. You pee on women. You married several times. You even betrayed your first wife. You are facing bigamy. You have criminal cases. You married two women at the same time. 5 months apart. Hindi ka pa nakontinto ng abuse. These are men who were not taught well by their parents how to be a gentleman, how to be faithful, how to be loyal, how to have integrity. Ngayon, kung may maganon sa inyo sa Pilipinas, shut the fuck up. You're not allowed to talk on the phone with a fucking speaker. This is not the extension of your living room. The comeback that you could give them, if you really do not know how to build skills inside your head, tell them, go fuck yourself or go back to your fucking country where you belong. I can do whatever the fuck I want. This is my land. Ganon. Usan-isan is my grandfather. Gabriela Silang is my great-grandmother. So what? You do not want anyone who's making noise, then fucking go to the mountains where you could only hear the singing birds. You could only hear chirping of the birds. You should not be in a metropolitan place where noise is inevitable. Ganon. Then do not be in a public place because this sound, this noise, and everything is going to be around you no matter what you do. Even if it's not my voice, it could come from a fucking raging bull cars. It could come from a fucking truck. It could come from anybody, fighting outside or a fucking gun. Anything could happen in a metropolitan city. So kung ayaw mo, ang bilaksing Iloy ka sang maingay, doon ka sa bundok. Sabihin mo ganun. Pero kung hindi ka naman katulad kay Bugres, na magaling talaga mag-English, sabihin mo na lang, go fuck yourself. Ganon. Tapos talikod ka. Remember, you are not in your fucking land. Yes, you are a resident, but you are not a citizen. I am. Ang diferensya sa mga iba ng mga Pilipina, ng mga alpud, ginapaka-Diyos sa mga iyudi puta, ang mga Amerikano. Saan ka nakakita bilang Iloy, lugar mo na, ikaw padaog-daogon, mga gaga! Ngayon, ining mga hambugira, ng mga timbang, mga chimini aasulugoon, nagumpisa ni ang mga alpot, kapanguskos ang inidoro, ang mga bilat sing Iloy, nagakuan sila, nagapahit sila sa mga Boulevard of the Broken Dreams, nagahaklog sa mga tae, sa ilang mga kliyente. Either the circumstances would be as follows. There were maids, and then eventually, or there were caregivers, and eventually the wife died. The boss became a widow, and after several years, somehow this man doesn't know how to live without a wife anymore, so they do not have a choice but to have a companion/wife para magtsupa sa mga tarugo nila /Medina. So they would actually end up with a caregiver or a maid. And then, when they reside in Singapore, Malaysia, Hong Kong, they find their way, going back to their old country, UK, Canada, America, or whatever. Ginadala nila ang ilang mga timbang, so ginapangasawa nila ang ilang mga chimini, daw mga sikapotay. Parehasang mga alpot nga mga taga-Florida, Singapore, Florida, North, Carolina, nga si Vicky on nga alpot, bulawon po tayo sigsag tinggil, kag si Jansen Pugita ate, amo ng mga example sa mga hostess, pinulot sa igpat-igpat kabaret, tapos kay nakakagto sa may kasiling mo ang mga iyodi puta, nakapamana sa mga prince o nakapamana sa mga vice president. Ang stars yung anay, share the life. So karon, for the longest time, ang ako ng mga kontra, wala ko na sila tinasapak. I refuse to give time to nobodies, to trash, to people that, hindi ko naman, there is no reason for me to stoop down my level sa mga kanal nga na, because I have already established my name. I am already a household name. I am an influencer who has a lot of connections with a lot of people. Humility aside, I was able to redeem myself several times, time and time again. Ang sabi nila sa akon, scammers si Bugres, ang pamangkot ko, pila ka milyon ang ging-scam sa imo.
Hello, the Access Jill. How are you? I'm so glad you're back. Thank you so much, Jill. Doon na-miss ko mo ng imo nga mga pa-Gcash ba? Importante pa ipaitsura katigulang kagina hasta subong ang nawong yung nga mapaitin mo kakasabungsar. So here's one of the alpot nga mga gurami. Gurami tilapia ulok-ulok group of companies. Saan dani no? Kung mag-ano kung mula kay Bugres bilat sing iloy tani mga pugis inyo panit. Ang mga gilagid nyo bilat sing iloy ga pula-pula o kung ga pinkish. Tapos hindi lagba inyo guya. Di po, tama. Masuruso ka sa akong bilat sing iloy, ang itsura mo, kabayo. Huy, kabayo! Melane, laylay, potay, kamano, sang dingle. Why ka nakakatong di puta ka sa yuki-yuki kung diin ka man nga lupalop sa mundo? Hindi man organic ang mga followers mong iyo di puta ka, 82,000, may 82,000 ka nga ginggaga. Ano ka, leader ka sa iglesia ni Cristo, vlogger kayo ta? Ang likers mo bilat sa iloy, 1, 2, 3, 10, the most. Amo ni sa bugaw ni sa guys. Dali lang. One moment. Yes, ga. So karon ining alpot ya kabala ni sa why ko ni nagasat actually hindi ko ni sa kilala may aral lang nagahambal sa akon nga may ngalan si Laylay Putay nga dugay-dugay ako post why man ko siya maging scam hindi ko man sa kilala. We never had any interaction actually because I don't give a shit. Basta doon lang sila naga-comment sa kanilang mga idol, wala problema sa akin, that is their freedom. If they wanna critique me, it's fine. I am a big girl, I can handle it, and I don't really give a fuck. But when you try to disrespect me, ginauna-unahan mo kung pasaga-saga ka sa wall ko, then that is the time that I will give you an ample moment of my precious life para bugrisong ta ka ang hingalpot ka. So karon ini ang bilat ka nga bigaon, ining bigaon ni Gaga. Wala na ako sa ibang mga pictures ng bata ko. Ba ilang kitagaan ko, kung mag-post ako sa ibang picture ng mga anak ko, para may bago kayo updated naman. Laylay Putay bigaon. Okay, so amo ni siya. Wait. Baby, why did you close the door? Cooper is here. Ha? Give her her medicine. Tsura sa iyo di puto, ayaw do kalsada, sang dingli, gabako-bako. Amo ni siya, sandali. Ano ginabi ang labot mo, Melanie, kamano, kaplog? Total ka no, pinang-scam lang ubra ko, dapat report ako page, ha? Hoy! Hindi lang pang scam ubra ko, day. Gapang scam ko sa mga manggaranon. Hindi kami manggaranon. Anong ginaugtas mo? Waay na may nakuha si mo bisan sabot. Bisan piso. Why sa inugskamon si mo kay patay gutom ka man timbang ka. Sambana mo nga babalo nga si Pugak. Kung may ara man ko sa mga ginaskam, wala ka to intra. Kay why ka man gapaligo, diamante. Why ka man pangilamos, bulawan ang alpot ka, itsura sa pamilya mo, mga puro ulok-ulok. Hindi kaya angayan mag-claim scam. Parehas ang bigaon nga bulawon nga si Christina ni Raya kaplog. Bikion, imol. Wala balay, wala second floor ang balay sa bilat sing iloy. Wala kami porch. Anong skamon sinyo? Puro kamutanang kaskas bayad,
sing Iloy taga Dingle oy taga Umabigaon. Gapasay ka sa una humay. Way ka mo yung suludanon ng diputa ka nangamuan ka sa ibang nga lugar sa Malaysia sa diin ka to nagkagtong diputa ka asta nga. Sa sobra mo ambisyosa naging bugaw ka. Amo ni siya guys oh. Wait. Pastarin nyo ko na bilat sing Iloy nyo kagpadjikasye. Shell the Ases ang yayaman niyan taga Rojas. Pa-experience naman ng Gcash. Matagal-tagal ka na hindi naka-Gcash sa akin. Amo ni sa si Melanie Camano, ang bigaon nga taga-umasang dinli. Ang kilay mo, 2026 na bilat sing Iloy 1 kapak sa gyapon. Grabe na nga pirtiranay ni isang kabayo, itsura mo daw agi ka. Dumain ka ang alpod sa Miss Bunta ka na, aharo. Ano ang ginapabugal mo kay way ka man nagpugis bilat sing Iloy amo na nakatugnaw sa UK. Nakakagto ka sa UK kay nurse ka, maestra, physician, scientist, engineer ka. Nakakagto ka kang diputa ka kay nanguli ka buli. Nang kuskus kang bilat sing Iloy mo inidoro, nangugas ka pinggan, nagkalukalo ka. So logoon, chimay. Bisan ano himuon mong baog ang imo nga putay punder. Ang matres mong yudi puta ka may kaspa, may daki. Hindi magsulod ang turos ang pugak mo nga si banak nga bana mo. Kaya ang matres mo nga yudi puta ka, damo-damo bilat sing Iloy arikis. Pulip, may ano ka, may pulips ka. Ang bilat sing Iloy mo, bisan ano ka damo sang turos nga ibukbok sa putay mo, hindi kaya magbusong. You do not stand a chance with me because, first of all, you will never be a mother. You're barren. So I could understand why you're so fucking envious of me because, well, look at you. Antes ka magbasa ko ng diputa ka, pa-nose-line ka! Bigaon sang dingle. Karon, mahilig sila sa kaso-kaso ni Bugres, no? Ari ka ho na. Ari ka ho Melanie Camano, criminal case 2023 HT Chururut, qualified trafficking in persons, Republic Act number 9208 Chururut. Facts on or ginataglan niya sa tupad balayo sa kon, I don't know. On or about February 10 to 23, March 23, City and other places of the Philippines, the accused Melanie Camano did then and there willfully, unlawfully, and feloniously recruit, entice, and harbor 3 women, namely Maria Juana, Josefina Rojas, and Grace Sanchez, through the use of false promise and fraudulent representation. The accused allegedly promised the victims legitimate employment as a domestic helper with a monthly salary of 1,500 Malaysian, ringgit, to 2,000 RM with free food accommodation, chururut. Relying on the said promise, the victims agreed and went made to pay placement fees and other chururut. Their passports were secured by the accused. They were then turned over to certain recruitment fixers and were sent to Malaysia. Upon arrival in Malaysia, the victims discovered that the promised jobs were not as presented. They were allegedly made to work without proper rest, paid less than promised, and their movement restricted. The passports were confiscated and they were threatened that they would be reported to immigration authorities, blah, 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 blah. Abusive working conditions until they were able to seek help. Amuni sa ang imo drama, bugaw kang bilat sing Iloy mo, human trafficker ka pa. Ang kadto sang iban dito, mga muhan lang tani, hinimo mo sila taga-tsupa sa mga tarugo, sa mga Malaysian, sa mga incheck na damo mure kon sa kamera, si Bugres, ikaw bugaw. Okay na lang mag-iskamera, kumistisa, ikaw kalaway-laway na si mong bilat sing Iloy ka. Tapos kriminal ka pa. Ano ang mas malain, ang mag-skamires o kung ang magbugaw, ikaw bugaw gaga. Why nakikipasilaptan ha? Hindi ko kakilala si Mueg si Musala. Kung may ara man ko sa mga ginscam, hindi ikaw. Wala ka naka-intra sa list sa blue book, hambal pa ni Bikion Alput nga makawat. Kinawat sang alpot nga bikion kag sang gaga nga pugita asay tihon
Ang asayting nga si Jansen, ang 300 ni Shakira, nagpakuno-kuno ang mga alpot niya, ila donasyon. Tapos subong na naman sa paluwagan na naman ni Shakira, gingkawat naman sa mga iyodi putang, ang mga negra. Mga asayting di man sa nila, ang 300 naman Shakira, kamo ang mga kawatan, kaway kuya kwarta. Hasta na kami sa pakuno-kuno. Karon, amo ni kaho, isa, one kata. Paano takas ka mo, di puta? Kabisan gani, 14K na lang agol, bilat sing iloy, hindi ka kasarap? Ano ang skamon si mo, alpot? Gamantiner ka sang kulintas na alambre. Ano skamon si mo? Sige, be. Ako pa mang scam, di puta. Amo ni ang alahas ko, hindi na ko gani kasasak, suksok sang tanan. Kisa gusto ko lang magpabuang-buang ko to, gusto ko suksok ko ng ako mo nandin grabs isa ka suksok. Ano skamon si mo? Ang ginakulintas mo, di puta ka. Nylon? Ambisyosa? Gabang scam ko, mang scaman ko, hindi ikaw. Ano gabi ang ginagutgut mo, alpot? Ang itsura mo nga ni, hoy, pang-al. Pang-al ka na, pos bukaw-bukaw ka pa mata, parehas ka mo sang alpot nga si Jansen Bertumen. Ang amo mo na nga itsura, ho, panosjab ka na, siguraduhon mo kay Dr. Yapi ka panosjab, hoy, sapat. Gama rumahamol pa ang iyang akwan, ano niya man. Mabalal mo di bilang nga kapigado sa mga ginasuksok, bilang nga mga jacket, mga amo niyo. Kapigado, kay nagasuksok kasang maruhamol, nang nagakwan, na bala nagatangtang na sang kadaan niya. Amo ni ang itsura mo, bilat sing iloy, way ka mahuya. Nagamantinir ang alpot sang kiya nga kulintas nga alambre. Hindi ka gani ka bakan purtin kayo di puta. Ano ang iskamon ko sing mo, ang imo keke? Iyuta! Bisan ano mo nga pusing-pusing, magamamo ka na yung pag tinupad ka sa ako, way ka sa... Way ka sa ingron ko, bisan ano nga pusing mo'y gaga. Ang itsura sang imo iloy, hindi ka man pwede magwapa, kaya ang itsura sang imo nga iloy, flat-footed man ang ilong. Ang nanay mo ang basulon mo kung nga aka naglaway. Ang iloy mo nga ambisyosa, grabe pag impabaring mo pang nanay mo, kura pa ilong. Amo ni sang basulon mo nga nag-itutay sila sang imo, amay nga kabalo mo sa mga laway sang ila kaliwa. So ang inyo nga mga produkto, gaya panginit ang mga bilat sing iloy, amo ni sa tapos adiktos pa ang imo kalaking kita sa tsura mo yung Melanie. Melanie bigaon, arikaw gurami. Gurami si Melanie nga taga Dingle. Ano mo ni? Callboy mo ni. Amo ni sa imo bebelab na. Amo ni sa ang adiktos si ambot kung sino ni nga pamilya ya kay kilala ni sa Dingle nga mga pusher. Mga anti-DDS. Karon ka panginit ang mga iyo di puta kay Tatay Digong ko. Kung ang inyo pamilya, bilat sing iloy pusher adiktos parehas ang iloy ni Lovely Granada, pinaglihik sa tutor ang baba, hindi ko kayo pagdala sa unsang kapalaran nyo. Nagapanginit ka mo kay Tatay Digong because na-backstroke ang mga negosyo sang mga adik. Amo ni ang pamilya sang gagayaw na. Are kaw kalaw ay pasang mata mong diputa, kaway katulog ang eyebags mo bilat sing iloy do isa ka tinulada. Ang itsura sang imo nga pamilya tanawa. Wait. Ari ang iloy mo, why gidyan ninyo gingastusan ang kalapad sang ilong sang nanay nyo para mag-aros-aros man. Pati si BP Sara ginainsulto sang bigaon niya. Paano yan? Imbento pala ang maleta, kambal sang alpot. Araso, ga-comment sa kay BP Sara. Ikaw gani, nag-imbento ka man sa trabahong di puta ka sa Malaysia, caregiver, pagkamura, gali, pokpok, hostess. Hostess ang tupan sa mga babae nga bigaon ka. Amuning diferensya, nakapamanas siya sang babalo nga si Pugak. Ang napamana mo, albino. Albino, bilat sing iloy nga babalo. Why amimilok, why kilay. Amuni sa ang napamana mo, proud ka. Asayte kapinta nga puti. Magtupad ka mo na siguro ay kaginapabusong sang lalaki. Pabusongon ka, maglaplaag na naman, kakalat na naman ang mga undin sa earth. Ang totoo nga itsura sa asawa mo diri na gali ng asawa mo kay Pugak. So I could actually understand where she's coming from because while I'm very popular, I'm very famous. Top of top of the top ako sa mga naga-vlogger. From Bugrisanay, Bardagulan, from my personal enemies, and then I raised hell, and I started to book raise
political people, I started criticizing high-ranking officials of the government without even batting an eye. So these are the things why a lot of women her age and her looks, a lot of women like her who used to be a house help, and then all of a sudden somehow the heavens smiled at them, nakakadto ang mga iyo diputa sa ibang nga lugar, nagmanggaranon ka. Pila ka bilog, bilat sing iloy nga Rolls Royce ang nabakal mo kag eroplano. Ang napamana mo, mapadako-dako sila tarugo kay Brian ko. Ang napamana yung bilat sing iloy kung hindi bago-bagoon, as